Binati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible, wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay
Diyos. Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Sama-sama natin itaas ang pangalan niya. Lahat ng nilikha, napakabuti ng ating Diyos. Nais ko'y magpasalamat sa aking Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Yes! Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Sama-sama po tayo! Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha, napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Salamat, Panginoon, dahil kami ay binabago mo araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umaga. Kay ganda, kaya dapat lang ng buhay ko sa umaga, yes, ay laging bago. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ito po ang totoo. Pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umagang kay ganda. Kaya dapat lang ng buhay ko sa umaga, yes, ay laging bago. Sama-sama tayo! Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Kay sarap-sarap lagi sa'yo, o Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos
presensya mo. Babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Minsan pa kay sarap-sarap, kay sarap-sarap lagi sa'yo, o Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Anong kailangan natin? Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Kailangan, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Na laging uhaw sa'yo. Na laging uhaw sa'yo. Oh, purihin ka, Panginoon! Oh, we worship your name, Jesus! Oh, thank you, Lord. We thank you for your presence, God. Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Ako saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa amin pong kalagitnaan. Patuloy ka po namin pinupuri, O Diyos. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin. Likhaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay magpuri ng may kagalakan. Likhaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay sumamba ng may kalayaan. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. Lagyan mo ng bagong pahid ng iyong espiritu, upang ang iyong liwanag ang siyang makita ko. Tulad ng bagong sisidlan, bagong alak ay ibuhos mo, upang ang iyong kalooban ang siyang matupad ko. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na
you, Jesus! Woo! Lahat ng papu, sama-sama po tayo. Pagluwalhati, alay sa'yo, Yahweh. Ang aking puso at aking buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, come on church! Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, Yahweh. Ang aking puso, ang aking puso, at aking buhay, alay sa pagsama. Lahat ng papuri, lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, Yahweh. Ang aking puso at aking buhay, alay sa pagsamba. Purihin ka, Lord. Sa pong pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Celebration Bahay Pagsamba, September 15, 2024, 8:15 in the morning. Magandang umaga po sa ating lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa iba't ibang panig ng mundo na naaabot po ang ating live broadcast. Tayo pa rin po ay nakatutok sa ating pong gawain dito po sa His Presence Church, Cavite and Batangas live streaming. Magandang umaga po mga kapatid. Maraming salamat sa mga kapatid nating maagang tumutok at nakasama natin sa gawain ngayon pong araw na ito. Araw ng Panginoon, araw ng linggo, araw ng pagsamba at pagpupuri sa ating buhay na Diyos. Pinagpalang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-follow at nag-share na po ng ating live broadcast. Sa pamagitan po ng pag-share ay mas lalo po nating nai-spread yung good news ng Panginoon at yung Word of God sa marami pang mga kapatid natin, mahal natin sa buhay, na pwede po makapakinig ng salita ng Panginoon ngayon pong araw na ito. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Again, nagpapasalamat tayo sa Lord sa ligtas at maayos po nating na lagpasan ang bagyong Ferdy, si international name na Bebingka. Ayan. Talagang bibingkat po ito bongbong ang inabot natin sa mga nakalipas na bagyo. Pero salamat sa Panginoon dahil nandun ang kanyang gabay at ang kanyang patnubay sa ating mga buhay. Amen. So ngayon po may haharapin pa ulit tayong dalawang bagyo. No po, si Bagyong Hener at hindi ako nagkakamali, yung isa ay hindi ko matandaan Bagyong Hener at si kung ano pa man sino pa yon. Dalawa pong bagyo ang namumuo na papasok po sa ating pong Philippine Area of Responsibility. Wow, parang weather announcer. So, pero nagpapasalamat tayo sa Lord. Alam natin na
ang kanyang mga kamay ang siyang nagliligtas at nag-iingat po sa ating lahat sa anumang mga bagyo, mga pagsubok at mga bagay na ating hinaharap sa araw-araw at sa ating mga buhay at sa ating buong pamilya. Kaya tayo'y magpasalamat sa kanyang ginagawa sa ating buhay. Napakabuti ng ating Panginoon. Kanina po inawit natin, napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nagkukulang. Diba? Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha, napakabuti ng ating Diyos. At ang sikreto na patuloy na binibigay sa atin ng Panginoon ay magbabad sa kanyang presensya, magbabad sa kanyang mga salita dahil yun ang babago sa atin araw-araw. Purihin po Panginoon, tayo po ay nasa ikatlong bahagi ng ating pong series patungkol po sa ating Book of Genesis. Siyempre sa God's guidance and providential care. At alam ko po mga kapatid ay excited na kayo sa anumang susunod na mga bahagi nito na ating pong tatalakayin at bubulayin sa umagang ito. Huwag kakalimutang i-share ang ating live broadcast. Tingnan natin kung ilan na po ang mga nag-share. Kung mababait po talaga tayo nag-share para sa ating mga mahal sa buhay. Praise God, we have now 14 shares already. O mga kapatid, kung di pa po kayo nakapag-share, share nyo na po. Diyan po sa tabi ng comment section, sa comment box, diyan po gawing kaliwa po ng inyo pong screen, ay makikita nyo po mga kapatid, yung parang may arrow button. I-click nyo po yan, pwede nyo po yung i-share sa inyong Facebook, pwede nyo rin po yung i-share sa inyo po mga messenger, i-copy nyo yung link para po maipasa po ninyo sa inyong mga loved ones. No po? Okay, purihin po ang Panginoon. Pinagpalang umaga sa ating lahat. Good morning. Good morning. Good morning. Ayan, praise God. Binabati po natin si Sister Jocelyn Graciano and family. Good morning. Brother Ervil and family, ang Kayanan family. Good morning. Binabati rin natin ang Nanay Ellen Arandia and family. Good morning po. Binabati rin po natin ang good morning si Sister Claire Garjola and the whole family. Good morning po sa inyo. Binabati rin natin si Brother Pipoy, Brother Rogelio Endoso. Good morning si Consi. Good morning po at sa inyong buong pamilya. Ayan, binabati rin po natin Teka, tingnan natin. Si Sister Analisa Enriquez Alava de Cepida. Ayan, good morning po. Nabati rin natin si Brother Jano at si kapatid na Lisel at sa kanilang buong pamilya, ang Arandia family. Good morning. Ayan, pinagpalang umaga. Binabati rin natin si Brother Isidro Mercado. Good morning po at sa iyong buong pamilya. Good morning. Binabati rin natin si Sister Remedios Ramos. Good morning po. Ayan, pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Saan man tayong sulok ng mundo naroroon, at nasaan man tayong lugar dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, ay tayo po'y pagsasama-samahin ng Panginoon para sa kanyang mga salita, sa mensaheng inihanda po ng Panginoon sa atin ngayon pong umagang ito. Alam ko, excited ka na bago po natin simulan ang ating pong ikatlong bahagi. Ngayong oras na ito ay ating pong pasasalamatan ang Panginoon at babalik natin ang lahat ng papuri sa isang linggong patuloy niya tayong ginabayan, iningatan, pinagtagumpay at ibinangon, pinatatag sa ating mga araw-araw na hamon ng buhay na hinaharap. Tayo pong lahat ay manalangin at magpasalamat sa ating buhay na Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po ang aming pagpupuri at pasasalamat sa iyo, O Diyos, sa patuloy na buhay na ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil binigyan mo kami ng panibagong kalakasan, binigyan mo na naman kami ng panibagong buhay, panibagong pagkakataon, Panginoon, panibagong oportunidad para ikaw po ay aming paglingkuran at pasalamatan at ibigyan ng papuri sa aming mga buhay. Maraming salamat sa kagalingan, sa mga kapatid namin po na may karamdaman. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga biyayang araw-araw po naming natatanggap. Excuse me, ang mga pagkain na amin pong
kinakain sa araw-araw dahil alam namin, Lord, na Ikaw, O Diyos, ang nagpo-provide ng lahat ng bagay sa aming mga buhay. Maraming salamat sa mga araw-araw na nagtatrabaho, Panginoon, na patuloy na lakas, karunungan, talino, gabay, at tagumpay na pinagkakaloob mo at pagpapala sa araw-araw, lalo na para mabuhay ang kanila pong mga pamilya. Maraming salamat po sa iyong patuloy na kabutihan sa iyong mga anak. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, dahil naririto po ang mga anak mo nanonood sa live broadcast na ito, naglalaan ng oras, ng panahon, ng atensyon, pero Lord, higit sa lahat, yung buhay nila, Panginoon, na kanilang inilalaan sa mga sandaling ito para mayroong oras at pagkakataon silang marinig ang iyong pong mga salita, ang mensahe na inihanda mo para sa aming lahat. Kaya Lord, nagpapasalamat kami at excited kami sa maaari mong ipahayag sa amin, sa mensaheng magbibigay po sa amin ng lakas, gabay, inspirasyon, pagtuturo, pagtutuwid, pagdidisiplina, pagtatama, at lalo na Lord, para kami po'y mapagpala sa yaman po ng iyong mga salita. Alam namin, Panginoon, hindi lang po mga bagay na ito ang pwede mong ipagkaloob. Sa pamagitan ng iyong mensahe, pwede mo kaming katagpuin. Sa pamagitan ng iyong mga salita, doon kami makakaranas ng kagalingan, doon kami magigising sa katotohanan ng iyong mga salita. Kaya Lord, aming sinusuko at ibinibigay ng buong buo ang aming mga buhay. Sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, humingi po kami ng tunay na pagsisisi at tunay na paghingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Linisin niyo po kami, aming banal na spirito, siyasatin niyo ang pinakamalalim sa aming mga puso at buhay, Panginoon, sa lahat ng uri ng kasalanan, sa lahat ng mga bagay na hindi po nakalulugod sa iyong harapan. Kami po ay nagpapalinis sa iyo, humihingi at nagsusumamo, Panginoon, ng iyong pagpapatawad, ng iyong awa at biyaya, habag sa aming mga buhay. Kaya Lord, pakalinisin mo po kami ng iyong banal na dugo. Patawarin kami sa lahat ng aming pagkakamali, Panginoon. Kaya Lord, nagpapasalamat kami dahil alam namin, Panginoon, ang pagpapatawad dahil kay Kristo Jesus ay naranasan na po namin. Salamat, Lord, dahil sa umagang ito, malinis ang aming puso na magiging sisidlan ng iyo po mga salita. Na patuloy, Lord, na alisin ang mga bagay na hadlang, mga bagay na maaari magbigay ng distraction sa aming mga buhay para hindi namin kayo marinig at hindi namin matanggap ang yaman ng iyong mga salita at ang inspirasyon, pagbabago, pagtalikod sa mga kasalanan, Lord, na aming tatanggapin mula sa iyong mga salita. Kaya Lord, buksan mo ang aming mga puso at patuloy, Lord, na ang iyo pong mga salita ang siyang maitanim mo, O Diyos, sa aming mga puso upang magbigay at magdulot ng matinding pananampalataya sa iyo. Kaya Lord, excited kami, our dear Holy Spirit, sa gagawin mo. Excited kaming marinig ang katotohanan ng iyong mga salita, ang katotohanan, Panginoon, patungkol sa iyong mga pangako, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakaloob at ipinapahayag sa amin. Excited kami, Lord, sa wisdom. Excited kami sa knowledge. Excited kami sa understanding. Excited kami sa blessing ng katotohanan ito. Excited kami, Lord, sa iyong guidance, sa iyong providential care, Lord God, sa aming mga buhay. Lord, excited kami ngayong umaga. Kaya, Lord, be our pastor, our dear Holy Spirit. Be our pastor, be our great mentor, Lord God, this morning. At excited kami, Lord, sa gagawin mong pagbabago at pag-aayos ng aming mga buhay sa oras na ito. Sa umagang ito, O Diyos, itinataas namin ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng aming ginagawa. Si Kristo lamang, ang Panginoong Jesucristo lamang ang mabigyan ng papuri, pasasalamat, parangal, pagluwalhati at pagdakila dahil siya'y nararapat na itaas sa aming mga buhay. Kaya Lord, ang mensaheng ito ay patuloy na magdulot po sa amin ng pagpapala, kagalingan at himala sa aming mga buhay at lalo na ang pagbabago. Kaya dear Holy Spirit, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang gawain ng pananambahan, hindi lang po sa umaga dito sa online, hindi lang po sa mga kapatid namin na sa iba't ibang mga panig at lugar sa Pilipinas at sa buong mundo, ganun din sa face-to-face mamaya, Lord.
na gaganapin sa iyong bahay-sambahan dito sa Lemery, Batangas. Lord, we thank you, we glorify you, Lord. Excited kami sa gagawin mo, Panginoon, sa amin ngayong umaga. Sa mensahe, Panginoon, na ipagkakaloob mo. Muli, Panginoon, ang lahat ng ito ay binabalik namin sa tanging pangalan ng ating tagapagligtas at Panginoon at Hari ng mga hari, ang Panginoon ng lahat ng Panginoon. Walang iba kundi si Kristo Jesus. In Jesus' name, we pray. Amen, amen, and amen. Ayan, pinagpalang araw po sa ating lahat. Again, good morning at welcome po sa gawain ng Lord dito po sa His Presence Church family. At kayo po ay welcome at sa mga kapatid natin na lagi pong nakasubaybay at nakasuporta sa bawat gawain natin via online and even sa ating face-to-face. Maraming salamat po sa patuloy na suporta na inyo pong ipinagkakaloob sa atin. Binabati po natin, kasama natin ngayong umaga si Nanay Rita Endoso. Good morning, Nanay Rita. Good morning po sa inyo. Binabati rin natin si Sam at si Naomi at si Pastora Nalin. Good morning. Ayan. So alam ko pong excited na kayo. Dare-diretso na po tayo sa mensahe ng Panginoon ngayon pong umagang ito. Excited ka na ba? Ayan. Siyempre, hindi na makita maririnig kung sasagot ka ng amen. So dito po, pwede po kayo mag-comment. Malaya po kayo mag-comment sa ating comment section. At alam nyo po, mas masaya ako na kayo po'y aktibo sa ating comment box. Bakit po? Kasi alam ko, nandyan po kayo, may kasama ako. Ayan, para at least meron pong nagre-response sa akin patungkol sa ginagawang pagpapala ng yaman ng salita ng Panginoon. Okay, so tayo po'y dumaretso na. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y nasa Genesis 24 na ating pong tinatalakay ang guidance ng Diyos at yung kanyang providential care. Okay? So ito po yung topic natin sa pangatlong bahagi na po. Loobin ng Panginoon matapos natin by next week, sa grace ni God, no po, ang ating gawain ng God's guidance and providential care. Okay. Pinag-usapan po natin una yung instruction ni Abraham. No, dahil nga po si Abraham ay matandang-matanda na, pero nakita natin kahit na siya ay may edad na, kahit na siya po ay matandang-matanda na, ang description po kasi dalawa matanda at matanda. Matandang-matanda na sadya. So meaning to say, mga kapatid, makikita natin even though nasa end of days na si Abraham, ay makikita natin yung kanyang pagpapalang ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. So naintindihan natin, isa sa mga inaalala ni Abraham bago man lang siya kunin ay yung kanyang anak na si Isaac, dahil siya po ay gagamitin ng Panginoon para magpatuloy sa napakagandang pangako ng Diyos na they will become a great nation. At magsisimula po yan from Abraham at ang susunod po na lineage niyan ay si Isaac. So napaka-imposible na maging great nation, maging ama ng maraming lahi si Abraham, at paano magiging matutupad ang pangako ng Diyos at plano ng Diyos kung wala naman pong anak itong si Isaac. So inutusan niya ang kanyang alipin, no po, kanyang alipin na ang pangalan ay si Eliezer, na siyang tagapamahala at kanang kamay na pinagkakatiwalaan po ni Abraham sa lahat ng bagay sa kanyang mga ari-arian, sa kanilang tahanan. So lahat po si Eliezer. Itong aliping itong si Eliezer ang dapat magiging tagapagmana. Kung walang darating na Isaac, si Eliezer na tagapangasiwa at tagapaglingkod niya na mapagkakatiwalaan na magiging tagapagmana. Pero dahil nangako ang Diyos, pinagkaloob si Isaac. So inutusan niya ni Abraham si Eliezer na kung saan humanap na mapapangasawa ng kanyang anak na si Isaac. Pero hindi sa loob ng lugar na kanilang tinitirhan, hindi sa loob ng Kanaan, bagkus hahanap siya ng mapapangasawa ni Isaac doon sa lugar na kanyang pinanggalingan, doon sa lahi na pinagmulan ni Abraham.
doon sa kanya mga kamag-anak, doon sa Ur. So meaning to say mga kapatid, sa puntong ito ay ayaw ni Abraham na manggagaling doon sa Kanaan ang mapapangasawa ni Isaac. Dahil nga po, kinakailangan sa lahi ni Abraham magmumula ang great nation. So gaya ng sinasabi ng Panginoon, sa kanya magmumula ang great nation, hindi doon sa Kanaan. Okay? So ang punto dito, sinabi pinasumpa ni Abraham ang kanyang alipin na si Eliezer, at pagkaroon ng sumpaan ay sinunod agad ni Eliezer ang instruction ng kanyang among si Abraham. So nakita natin, bagamat hindi madali yung maghanap ng mapapangasawa, lalo na very crucial yung paghahanap ng asawa para kay Isaac. So sinabi ni Abraham sa kanyang alipin na sasamahan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay sa paghahanap mo ng mapapangasawa doon sa aking lugar na pinanggalingan. So nakita natin last time, ng ating part 2, yung servant's obedience and prayer. Nakita natin yung pagsunod at nakita natin yung pananalangin nitong alipin sa kanya pong sa amo, sa Panginoon, no? Panginoon ng kanyang amo na si Abraham. So nakita natin kung ano ang tinitingnan ng kanyang alipin sa kanyang amo, yun din ang kanyang ginawa. So naipasa ni Abraham yung faith and obedience na kanyang among si Abraham sa kanyang aliping si Eliezer. Amen? So na-discuss natin last time na habang sa kanyang paglalakbay, humihingi siya ng gabay, ng patnubay sa pamagitan ng panalangin. So humingi siya ng mga palatandaan na kung saan humihingi siya na, "Wow, Diyos, pagtagumpayin mo ako sa paglalakbay kong ito sa paghahanap ng mapapangasawa ng anak ng aking among si Abraham." So sa puntong ito, nanalangin siya, humingi siya ng mga palatandaan sa mga bagay na mga karakter o mga bagay na gagawin. Nagkaroon siya ng checklist, palatandaan man lang o sign para malaman niya kung ito na ang babaeng pinili ng Diyos para sa kanya. So nalaman natin mga kapatid sa part 2 na kung saan doon pa lang mga kapatid nakita na natin hindi pa siya natatapos manalangin, tumugon na po ang Panginoon sa kanya. At nakilala niya po sa tabi ng balon mga nag-iigib, kasama ng kanyang 10 kamelyo, ang kanyang hiningi na sign sa Panginoon, may mag-alok sa kanya na sa kanyang paghingi ng tubig ay painumin siya at kasama na rin yung kanyang kamelyo. So doon po sa pagkakataong ito, sa Genesis 24 verses 15 to 27, na pag-aralan po natin at tapagbulayan natin nang makilala po ni Eliezer, ang alipin, nakilala si Rebecca. So nakita po natin kung papaanong naging tugma ang mga palatandaan na hiningi sa panalangin ni Eliezer. So hindi masama na humingi ng mga signs, mga palatandaan sa Diyos, pero merong kasing motibo ang ating paghingi ng mga palatandaan. Una, kung hingi ka ng palatandaan, gamitin mo yung ginawa ni Eliezer, na kung saan ang kanyang paghingi ng gabay at proteksyon at pag-iingat sa kanya at paghingi ng palatandaan ay bunsod ng kanyang matinding pananampalataya, bunsod ng kanyang matinding pagtitiwala, paniniwala, pananampalataya, at yung kanyang panghuli, yung kanyang pagsunod. So, meron ding in-example ang Lord, sinabi ko rin, shinare ko rin po sa inyo last time, na meron naman pong humihingi ng palatandaan pero punong-puno ng pagdududa. Hihingi ka ng mga palatandaan sa Diyos sa panalangin pero ang dami mo rin pagdududa sa Kanya. So, useless. Kung ikay nananalangin, humingi ka ng gabay, ng patnubay, ng mga palatandaan sa iyong panalangin pero deep in your heart, yung motibo ng puso mo ay puros pagrereklamo at puros mga pag-aalala, pagdududa, yan po yung laman. So dalawa pong klase ng panalangin ang ating pong nasaksihan, no po. Pero sa puntong ito, nakita natin yung ginawa ng Lord sa buhay ni Eliezer
No, hindi pa nga natatapos manalangin itong alipin, tinugon na agad siya ng Panginoon. So meaning to say, nakita natin yung guidance and providential care ng Panginoon, yung gabay at patnubay ng Diyos sa lingkod niyang si Eliezer. Okay. So tayo po idadako ngayon sa ikaapat na bahagi po ng ating pong ah, series on God's guidance and providential care. Okay, nandyan pa po ba kayo mga kapatid? So pag-uusapan po natin ngayon na makikilala po, natapos na makilala ni Eliezer ng alipin si Rebecca, ngayon naman po ay makikilala niya naman po si Laban. Okay? Tayo po'y dumako na sa verse 28 ng chapter 24. Matapos po ang lahat ng pangyayari, matapos po na makita ni Rebecca, no po, ang ginawa ng alipin, kasi po nang bigyan ng tubig si Eliezer at painumin ang kanyang mga kamelyo, ito po'y mga senyales at palatandaan na ito na po. Kaya nagmasid siya. Tiningnan niya kung ito na po talaga ang talagang tinugon ng Panginoon sa kanyang mga panalangin. So na makita niya at ma-confirm niya, nang tanungin niya kung sino ang mga magulang ni Rebecca. Nang sabihin ni Rebecca na ako'y anak ni Betuel, na ama naman, ang ama ni Betuel ay si Nahor at si Milka. Si Nahor po ay kapatid ni Abraham. So meaning to say mga kapatid, galing sa lahi ni Abraham si Rebecca. So that is the confirmation, kaya ibinigay po ni Eliezer ng alipin ang singsing na sabi nga na may bigat na 6 na gramo at yung pulseras na kung saan may bigat na 120 na gramo. Ganong kabigat yung ginto na ipinagkaloob sa kanya. So patakbo umuwi si Rebecca kasi namangha siya. Hindi ka naman uuwi ng excited sa bahay at sabi nga dito, sinabi niya sa kanyang ina at sa kanila, sa lahat ng naroroon ang nangyari sa kanya. So meaning to say, matapos maranasan yung nabigla, syempre nabigla yung bata, nabigla si Rebecca, saka naman nga nakakita ng nagmagandang loob lang siya, nagmalasakit lang siya, pala may ibang plano ang Diyos para sa kanya. At nakita niya, syempre, sinuotan siya ng singsing at binigyan siya ng pulseras. So sinabi niyan lahat ang nangyari, no? Nag-iigib lang naman siya, no? At wala naman siyang kamalay-malay na isa pala siya sa gagamitin ng Panginoon. Okay, verse 29. Tingnan natin. So, sa verse 29 to 30, ang kapatid niyang si Laban ay naroon din. Si Laban po ay kapatid ni Rebecca, na kung saan nandoon din, nakikinig, nakikichismis, nakikimarites sa sinasabi niya tungkol sa binanggit ng tao sa kanya. So nakita ni Laban, tingnan niyo po hindi yung kapatid nakita ni Laban ng singsing. Ang laki At ang pulseras, no? Na 6 grams at ng 120 grams na pulseras, suot-suot ni Rebecca yung singsing at pulseras na bigay nung lalaki na nakilala ni Rebecca. Kaya anong ginawa nitong ni Laban? Tumakbo siya. Siya ang pumunta mismo sa balon kung saan nag-iigib yung mga babae. No? Yung marami mga babae nag-iigib doon pumunta siya. At pumunta siya sa taong sinasabi ni Rebecca. At doon sa balon na yon, naroon ng lalaki na nakatayo malapit sa balon sa tabi ng mga kamelyo. Maiisip nyo naman mga kapatid, no? Nakakatawa na meron talagang sadyang laban hanggang sa mga nangyayari sa panahon natin. At until this present days, may mga laban no po, na makikita natin si Laban po ay may pagkagahaman ang attitude. Kasi gahaman siya, napakabilis ng pagsalubong niya nung nakita niya yung alahas na suot-suot ng kanyang kapatid. So nung nakita ni Laban yung singsing at yung pulseras, nagkaroon na siya ng ibang intensyon nang makita niya ang nangyari kay Rebecca. Kahit sinabi pa, mga kapatid, sabi sa verse 31,
kung titingnan natin, sinabi ni Laban sa kanya, ikaw pala ang taong pinagpala ng Panginoon. Wow! No, bakit pa kayo nakatayo lang dyan? Halika sa bahay dahil inihanda ko na ang silid para sa inyo at ang lugar para sa mga kamelyo mo. Alam mo, ito yung ito yung alam mo na tumitingin hindi lang sa kung ano talaga ang gawa ng Diyos, kundi tumitingin. I'm not judging Laban, no po, pero sa karakter ni Laban, ang karakter ni Laban po ay mabait sa mga taong kanyang pakikinabangan. Tama? So sabi niya, ikaw pala ang taong pinagpala ng Panginoon. Bakit nakatayo ka lang dyan? Halika sa bahay. Dahil inihanda ko na ang silid para sa iyo at ang lugar para sa mga kamelyo mo. Wow, napakatindi ng kanyang pag-aasikaso. Actually, isa sa mga magandang ugali niya, maasikaso naman talaga si Laban. Pero alam naman natin na deep in his heart, meron siyang ibang agenda. Meron siyang ibang agenda dahil nakita nga, verse 30, nakita natin, 29 to 30, nang makita ni Laban ang singsing at pulseras, alam niyang makikinabang siya. No? So naghanda siya ng matutulugan. Sa verse 32, sumama ang alipin kay Laban. Pagdating nila sa bahay, binaba ni Laban ang mga karga ng mga kamelyo at binigyan niya agad ang mga kamelyo ng dayami at pagkain. Dayami o dayami at pagkain. Dinalhan din niya ng tubig ang alipin at ang mga kasama nito para makapaghugas sila ng paa. No? Pambihira talaga, no, na naghanda talaga siya ng makakain at talagang nakita natin, no, merong pag-aasikaso itong si Laban. Alam niyo po bakit? Kasi sa gitna ng lahat ng kanyang ginagawa, marahil malamang hindi, kung sincere o hindi, makikita mo kung sincere o hindi ang isang tao, no? Kung bumait nung panahon na meron ka, doon bumait, no? Pero nung nawala ka, wala na rin. So may mga ganyan talagang sadyang katulad ni Laban na maasikaso kasi alam niyang maaambunan siya ng pagpapala na galing kay Abraham. So maasikaso nga po itong si Laban, naghahanda siya ng matutulugan at makakain para sa kanyang bisita. At sa puntong ito mga kapatid, sumama na po ang alipin kay Laban. So doon inasikaso, binigyan niya agad ng pagkain, no? Nakapag-ayos na agad. Pero sa puntong ito mga kapatid, sabi sa verse 33, nang mabigyan na sila ng pagkain, sinabi ng alipin, hindi ako kakain hanggat hindi ko pa nasasabi ang pakay ko sa pagpunta ko rito. Ay, grabe, no? Hindi ako kakain hanggat hindi ko pa nasasabi ang pakay ko sa pagpunta ko rito. Kaya sabi ni Laban, sige, sabihin mo sa amin. So nakita natin yung matindi at pambihirang devotion, matinding loyalty and submission nitong tauhan ni Abraham sa kanya. Na hindi muna siya kakain, hindi muna para sa kanya, kundi gawin muna natin kung ano ang tunay na pakay sa pagpunta ng kanyang aliping si Eliezer. So, kinuwento po ni Eliezer. Actually, medyo mahaba po yung speech niya. Parang sa loob po ng Genesis, ito na po yung pinakamahabang speech na pwede nating makita sa Book of Genesis. Actually, mga kapatid, pwede namang sabihin na lang niya, ikwento na lang niya yung lahat ng nangyari, pero makikita niyo po kakaiba ang pagkaka-deliver. Kakaiba yung pagkakapahayag at pagkakakwento ng alipin kung ano talaga ang kanyang pakay. So sa storyang ito mga kapatid, hindi lang niya kinuwento yung summary, yung buod ng kanyang mga pinagdaanan, yung buod ng kanyang pinangyarihan kung bakit siya naroroon, yung dahilan kung bakit siya naroroon, kundi dinetalye po ni Eliezer isa-isa. Detailed, specific yung story kung papaano at bakit siya naroroon. Okay? So, this story is about God's providence. Ibig sabihin, ito'y gawa ng Diyos. Ang kanyang ipapahayag
kay Laban at kay Betuel at sa kanilang buong pamilya, kay Rebecca, ay story about God's providence. Ibig sabihin, mula simula, gitna hanggang dulo, Diyos ang gumagawa. Okay? So, nais ko pong bigyan sa inyo ng pakita sa inyo kung bakit tinawag itong God's providence. Okay? Basahin natin yung ipinahayag, yung ikinuwento ni Eliezer na alipin ni Abraham sa pamilya ni Rebecca. Okay? Verse 34. Sinabi niya, alipin ako ni Abraham. So malinaw, very specific, alipin ako ni Abraham. Hindi ako kung sino man, hindi ako si Abraham, hindi ako ang kanyang anak, hindi ako sino man. Alipin ako ni Abraham. Alam niya how to describe himself sa mga tao. Okay? Next. Pinagpala ng Panginoon ang aking amo at napakayaman na niya ngayon. Again, pinagpala ng Panginoon ang aking amo at napakayaman na niya ngayon. Okay? So, reason kung bakit siya yumaman at pinagpala ay dahil sa Panginoon. Binigyan siya ng Panginoon. Second, binigyan siya ng Panginoon. Sino nagbigay? Si Lord. Binigyan siya ng Panginoon ng maraming tupa. Meron siyang tupa, meron siyang kambing, meron siyang baka, meron siyang kamelyo, may asno, may pilak, may ginto, mga aliping lalaki at babae. Okay, verse 36. Kahit matanda na ang asawa niyang si Sarah, nagkaanak pa rin siya. Okay? At ang anak nilang lalaki ay ang siyang magmamana ng lahat ng ari-arian niya. Again, kilos pa rin ng Panginoon, providence pa rin ng Panginoon. Bakit? Matanda na si Sarah, nagkaanak pa rin sila, at ang anak nilang lalaki ang siyang magmamana ng lahat ng ari-arian nitong si Abraham. 37. Pinasumpa ako ng aking amo para tuparin ko ang kanyang utos. Sinabi niya, huwag kang pipili ng mapapangasawa ng anak ko rito sa mga taga-Kanaan, na ang lupain ay ang tinitirhan natin ngayon. Okay? So, naalala nyo po, ganitong-ganito, same words, same scenario, sinasabi po ng kanyang alipin, kinukwento niya kay na Rebecca, kay Laban at Betuel at sa kanyang ina at sino pang naroroon, kung ano ang misyon na kanyang pinagagawa. So, pinasumpa siya para tuparin ang utos ng kanyang amo na huwag siyang pipili na mapapangasawa ng anak niya dito sa Kanaan. Okay? Na ang kanyang pagpili ay dapat doon sa lugar na kanyang pinagmulan. 38. Pumunta ka sa tahanan ng aking ama at doon ka pumili na mapapangasawa ng anak ko mula sa aking mga kamag-anak. Okay? Verse 39. Pero nagtanong ako, pati yung kanyang question, yung valid question niya kay Abraham, nagtanong din siya. Sinabi rin niya, ikinuwento niya rin. Nagtanong ako, papaano po kung hindi sumama ang babae sa akin? Okay? Sumagot siya, ang Panginoon na sinusunod ko ay magpapadala ng anghel niya para samahan ka na mamagitan sa anak ko. Okay? So, ang Panginoon na sinusunod ni Abraham, ang siyang magpapadala ng anghel nito, ng anghel ng Panginoon na sasamahan ka na mamamagitan sa anak ko. Okay? Makakakita ka ng mapapangasawa ng anak ko mula sa aking mga kamag-anak sa sambahayan ng aking ama. Next, kung doon ka pupunta sa mga kamag-anak ko, hindi darating sa iyo ang kasamaang sinasabi ko na mangyayari kung hindi mo tutuparin ang ating sumpaan kahit hindi nila pasamahin ang babae sa iyo. Kaya pagdating ko kanina sa balon, sabi ng alipin, nanalangin ako. Grabe, no? Detailed by detailed ang kanyang pagsasabi. Sinabi ko, Panginoon, Diyos ng aking amo na si Abraham, naway magtagumpay po ako sa pakay ko rito at ipakita niyo po ang inyong kabutihan sa aking amo. Ngayon po, nakatayo ako rito sa tabi ng balon,
kung may darating po, ayan ha, kung may darating po na dalagang iigib, take note, dalagang iigib ng tubig, hihingi ako ng kaunting tubig para sa kanyang banga. Okay? Kung papayag po siya na painumin ako, pati ang mga kamelyo ko, naway siya na po ang babaeng pinili nyo na maging asawa ng anak ng aking amo. Okay? 45, hindi pa nga ako natatapos sa aking pananalangin, dumating si Rebecca na may pasan-pasan na banga sa kanyang balikat. Bumaba po siya papunta sa balon at tumigib. Sinabi ko sa kanya, pwede mo ba akong painumin? Ibinaba niya agad ang banga mula sa kanyang balikat at sinabi, sige, uminom ka at paiinumin ko rin ang mga kamelyo mo. Kaya uminom ako at pinainom din niya ang mga kamelyo ko. Pagkatapos, tinanong ko siya kung kanino siyang anak. Okay? Sumagot siya, kay Betuel na anak na lalaki ni Nahor at Milka. At nilagyan ko ng singsing ang ilong niya at sinuotan ng mga pulsera sa kanyang braso. 48. Pagkatapos tinanong ko siya kung kanino siyang anak. Sumagot siya, kay Betuel na anak na lalaki ni Nahor at Milka. Teka, parang naulit. Verse 49, sorry po, naulit. Tama ba? Naulit. 47, 48. Teka, tingnan natin yung 48. Parang hindi ko naisama yung 48. Sa verse 48, so balikan ko yung 48, baka meron ako. Ayan, yumukod agad siya. Sabi niya sa verse 48, di po naisama dito eh. Teka. Okay, verse 48, pakilagay na lang sa comment section, Pastora. Yumukod ako agad at sumamba sa Panginoon. Nagpuri ako sa Panginoon, ang Diyos ng amo kong si Abraham. Siya ang gumagabay sa akin sa tamang lugar kung saan nakita ko ang anak na kamag-anak ng aking amo para maging asawa ng kanyang anak. Okay? So ngayon, gusto kong malaman kung ibibigay nyo na maging asawa ni Isaac si Rebecca bilang pagpapakita ng kabutihan ninyo sa aking amo. Sabihin nyo na po agad para malaman ko rin kung ano ang gagawin ko. Ito pong lahat ng ito na binanggit po from verse 35 to verse 49 ay ito po'y kabuuan ng storyang napakadetalyado. Okay? Ibig sabihin again, this story is about God's providence. Ito po'y pagkilos ng Diyos. Ito po ang Diyos ang nagkaloob, ang Diyos ang naggumawa, ang Diyos ang nagbigay. Siya lang ang makakagawa nito. Okay? Ibig sabihin, bakit detailed? Bakit po detailed? Kasi binibigyan niya ng emphasis, binibigyan niya ng diin yung bawat detalye. Bakit? Kasi gusto niyang i-communicate, gusto niyang maintindihan ng mga taong ito, no, ng mga kamag-anak ni Abraham. Okay, si Rebecca, si Betuel, si Laban, ang kanyang ina at ang marami pang mga tao na naroroon sa kanilang tahanan. Binibigyan niyan diin ang mga detalye na kanyang tinahak at maging ng kanyang amo, na kung saan ang point ng lahat ng ito ay yung providence, yung gagawin ng Diyos. No, yun po ang pinag-uusapan. Hindi lang po yung pagkilos ng Diyos sa mga bagay, yung mga malalaking bagay na gagamitin ang gagawin ng Diyos para sa buhay ni Rebecca, bagkus sinabi niya detalyado yung ginawa ng Diyos mula sa pinakasimula, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pangyayari sa buhay nila ng kanyang among si Abraham, hanggang sa kanya na mismo na bilang alipin kung papaano siya ginabayan, iningatan ng Panginoon hanggang sa makarating siya sa lugar na sa tahanan ni Rebecca. Okay? Ibig sabihin ng Diyos, hindi lang siya sa mga malalaking bagay nakatuon ang gagawin niya, kundi hindi lang sa mga big moments ng ating buhay. Nakatutok din ang Diyos sa mga maliliit na detalye ng kasaysayan hanggang sa mga bagay, kilos at galaw
ng lingkod niyang si Abraham at ng lingkod ni Abraham na si Eliezer. Lahat po yun. Maliliit na detalye ng kasaysayan at araw-araw na buhay. Araw-araw na sitwasyon ng aliping si Eliezer. Detalyado na kilos ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, sa buhay natin, katulad ng aliping si Eliezer, tayo mismo ang makapagpapatunay na kung bakit tayo nakatayo pa hanggang sa mga oras na ito, bakit tayo nakapagtatagumpay ay dahil ang Diyos ang siyang kumikilos sa atin. Hindi lang basta pagkilos, kundi ang pinag-uusapan dito kung bakit tayo naririto pa rin sa mundong ibabaw ay dahil alam ng Diyos at kontrolado ng Diyos araw-araw sa buhay natin. At alam ng Diyos at hawak-hawak ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay mo. Ibig sabihin, pinakamaliit, pinakamalaki, pinakapangit, pinakamaganda, pinakamalungkot at pinakamasaya sa pangyayari sa buhay mo, lahat yan hawak-hawak ng kamay ng Diyos. At lahat ng ito na nangyayaring ito ay kontrolado ng Diyos at hindi mo kontrolado. Alam mo na kung bakit ka nakatayo ngayon ay dahil sa gabay ng Panginoon. Amen? So malaki ang kumpiyansa, na ang bigay ng Diyos na kung saan yung bigay ng Diyos sa buhay natin, kung ano man ang meron tayo ngayon, alam natin kung hindi kumilos ang Diyos, wala tayo. Amen? Kung hindi kumilos ang Diyos, hindi tayo nakakaranas ng ganitong kaginawaan sa buhay. Kung hindi kumilos ang Diyos, wala kang kinakain sigurado ngayon. Kung hindi kumikilos ang Diyos, wala kang magandang hanap buhay. Kung hindi kumikilos ang Diyos, wala kang pinagkukunan sa anumang bagay sa buhay mo. Amen? So kung iniisip mo na iniwanan ka na ng Diyos, nagkakamali ka. Dahil ang lahat na nangyayari sa buhay natin, pangit man o maganda, mabuti man o masama, lahat ito ay hawak-hawak ng kamay ng Diyos. Kontrolado niya. Kahit na yung bawat hibla ng buhok mo na bumabagsak sa ulo mo, hindi lang niya basta alam, kung hindi alam niya ang bilang nito. Hibla ng buhok mo bumabagsak at hibla ng buhok mo sa ulo mo na nakadikit pa. At yung tutubo pa, alam ng Diyos. Ibig sabihin, ganyan kamitikuloso ang Diyos sa kanyang gagawin sa buhay mo. Ibig sabihin, mitikuloso ang Diyos. Hindi gagawa ang Diyos ng basta-basta. Nakita niyo po kung bakit ipinahayag itong speech nito? Yung pagkukwento ng alipin na detalyado, na talagang garantisadong isa-isa, salita word for word pa nga eh. Alam niyo kung bakit? Para ipakita sa atin, ganyan kamitikuloso ang Diyos. Ano ba yung salitang mitikuloso? Ganyan ka-hands-on ang Diyos. Ano pa ba magandang term sa mitikuloso? Ganyan siya kagamay, ganyan siya kasigurado, ganyan siya kadetalyado, ganyan siya magtrabaho, ganyan siya magmahal sa atin. Amen. Kaya kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, kung nakikita mo ang sitwasyon ng buhay mo, ang bawat detalye ng buhay natin ay dahil sa providence ng Panginoon. Dahil sa biyaya niya, dahil sa kanyang ginagawa sa buhay mo. Dahil kung wala ang Diyos, matagal na tayong wala sa mundong ibabaw. Amen? So, amen, nakita niyo po kung gaano kamitikuloso ang Diyos sa bawat detalye ng ating buhay. Okay, balikan natin si Abraham. Alam naman natin, sinabi po niya sa verse 35. Balikan natin yung 35. Okay? Dito ko na rin po babalikan. Okay? Yan. Alam natin kung paano pinagpala ng Panginoon ang aking amo at napakayaman na niya ngayon. So lahat po ito ng kanyang nararanasan ay dahil mayroong Diyos na nagpala sa kanya. Amen?
Ito po yung tungkol sa kay Abraham na kung saan alam mismo ni Eliezer. Saksi si Eliezer sa kung paano siya pinagpala ng Panginoon si Abraham. Amen. Ibig sabihin dito pa lang pinapakita niya yung sa Greek word na hesed, na kung saan ang ibig sabihin ay covenant faithfulness ng Panginoon sa kanya. Alam niyo po, katapatan ng Diyos sa kanya ito eh. Pinangakuan siya, so tapat ang Diyos natutupad sa kanya mga pangako. Amen? So pinagpala siya, naranasan ni Abraham at nakita yon ng kanyang aliping si Eliezer, ang kanyang lingkod na si Eliezer, kung papaano pinagpala ng Panginoon ng aking amo. At napakayaman na niya. Bakit sinabi pa niya, detalyado, binigyan siya ng Panginoon. Take note, binigyan siya ng Panginoon ng maraming tupa at kambing, baka, kamelyo, asno, pilak, ginto at mga aliping lalaki at babae. Name it, nasa kanya. Dahil ako mismo nakita ko na pinagpala siya ng Panginoon at binigyan siya ng Panginoon. Grabe, pinagpala ng Panginoon, binigyan siya ng Panginoon. So nakita natin, ganyan ka-faithful ang Diyos sa atin. And tulad sa misyon na bili ni Abraham, ito po yung misyon. Verse 40. Balik tayo sa 40. Sumagot siya. Ano sagot niya? Ang Panginoon na sinusunod ko ay magpapadala ng anghel. Sabi ni Abraham sa alipin. Ang Panginoon na sinusunod ko ang magpapadala ng anghel niya para samahan ka na mamagitan sa anak ko. Makakakita ka ng mapapangasawa ng anak ko mula sa aking mga kamag-anak sa sambahayan ng aking ama. So sa verse 40, makikita natin, ito po yung misyon na binili ni Abraham sa kanyang alipin. Balikan natin yung tungkol naman sa pananalangin, verse 42. Okay? So pagdating ng alipin sa balon, ano ginawa niya? Nanalangin siya. So alam niya na Diyos pa rin ang kumikilos. Amen. Tungkol sa panalangin niya, ano sabi niya? Nanalangin ako. Sinabi ko sa Panginoon ng aking Diyos ng aking amo na si Abraham. Katulad ni Abraham, naway magtagumpay po ako sa pakay ko rito. At ipakita niyo po sa akin ang inyong kabutihan sa aking amo. Yung kindness, yung goodness, yung faithfulness ni God, yung steadfast love ni God, hindi lang kay Abraham eh. Dahil yung faith ni Abraham, yung trust ni Abraham sa Diyos, yung kanyang obedience sa Diyos, naipasa at naipakita ni Abraham at naranasan mismo ng kanyang aliping si Eliezer. Sa verse 44, nakita natin, kung papayag po siya na painumin ako, ito yung palatandaan eh, pati yung mga kamelyo ko, naway siya na ang babaeng pinili nyo na maging asawa ng ng aking amo. So sa 44, makikita natin, ito po yung sign na hiniling niya. O isa po natin yan ha. Sa 48, na wala po ngayon dito, hindi ko po nailagay. So sabi po sa verse 48, yumukod ako agad at sumamba sa Panginoon. Nagpuri ako sa Panginoon, ang Diyos ng amo kong si Abraham. Siya, ang Diyos, ang gumabay sa akin sa tamang lugar kung saan nakita ko ang anak ng kamag-anak ng aking amo para maging asawa ng kanyang anak. Okay, pakilagay po sa comment section. Pastora, pakilagay mo sa comment section. Ay, ilagay mo na ba? Ayan. So, praise God. So, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Ibig sabihin, kaya yun ding words na yun ang inuulit niya. Sa verse 49, gusto kong malaman kung ibibigay nyo na maging asawa ni Isaac si Rebecca bilang pagpapakita ng kabutihan nyo sa aking amo. Sabihin nyo na po agad para malaman ko rin kung ano ang gagawin ko. So, if you are going to show steadfast love, sabi nga, and faithfulness, at yung kindness, mga kapatid, sabi niya, katulad ng sinabi po ng aliping ito sa Panginoon, kung papapansin nyo po, sabi niya, gusto kong malaman ko din kung ibibigay nyo po ba ang asawa ni Isaac na si Rebecca bilang pagpapakita po ng kabutihan nyo sa aking amo. Sabihin nyo po agad para malaman ko rin kung ano ang gagawin ko.
So, kinikilala natin na lahat ng pagpapasya o kalooban, pangyayari, ay nakadepende sa kung anong kalooban ng Panginoon. Amen? So lahat ng ito, itong tanong na ito, mga kapatid, itong verse na ito, ay isang patunay na ganun din yung salita na sinabi ni Eliezer sa Diyos na kung saan, Lord, pakita niyo po ang kabutihan ninyo sa aking among si Abraham. Ngayon, sinasabi niya doon sa pamilya ni Rebecca, ipakita niyo rin po ang kabutihan niyo sa aking amo na si Abraham. Sabihin niyo na po para malaman ko kung ano ang gagawin ko. So ito po yung crucial moment. This is the decision moment na kung saan malalaman niya if this is God's will or not. Okay? So kinikilala rin natin, mga kapatid, lahat ng pagpapasya, lahat ng desisyon ay nakabatay sa kung ano ang gusto ng Diyos sa atin. Tama? So, ibig sabihin, mga kapatid, Diyos po ang kilos nito eh. So wala po tayong magagawa kung ang Diyos ang siyang magsabing hindi ito at sabihin din ng Diyos na ito. Okay? So ano ang naging tugon ng anak ni Bethuel na si Rebecca? Okay? Ano ang naging tugon ng dalagang ito na si Rebecca? Susunod ba o hindi? So yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Rebecca willing to go. Ito po yung ikalimang bahagi. No po? Bakit, Pastor? Tinuloy-tuloy mo na para hindi po kayo mabitin. Okay. Verse 50. Sumagot sina Laban at Bethuel, dahil ito ay kalooban ng Panginoon, wala na kaming masasabi. Kung ikaw naman po ay nasa tamang pag-iisip, bakit ka naman sasalungat sa pasya at kalooban ng Diyos? Tama? Ikinuwento ni Eliezer ang lahat ng detalye. Nakita po nila kung gaano kumilos ang Diyos mula kay Abraham, kay Sarah, kay Isaac, hanggang sa mga ari-arian, hanggang sa dulo ng kanyang paglalakbay sa paghahanap kay Rebecca. Lahat yon Diyos ang gumawa. Lahat yon smooth ang pangyayari. Hindi pa siya natatapos sa panalangin, tumugon na agad ang Diyos. Ibig sabihin, talagang ito'y kalooban ng Panginoon. So kung ikaw ang nasa katayuan ni Rebecca, ni Laban, ni Bethuel at ang kanyang ina, kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, mga kapatid, bakit mo sasalungatin ang pasya at kalooban ng Diyos? Lalo na, mga kapatid, kung obvious na yung bagay na yon ang gusto ng Diyos na mangyari. Mula sa palatandaan, swak, ano yun? Tsamba? Yung kanyang pananalangin, yung kanyang paglalakbay, yung kanyang pagsumpa sa kanyang among si Abraham, lahat yon tsamba? Aksidente lang ang lahat ng ito? Hindi po. Lahat ito ay pangyayari at ayon sa pasya at kalooban ng Diyos na mangyari. So kung alam mong obvious na, yun ang bagay na gustong mangyari ng Diyos. Okay? Anong gagawin mo? Madalas tayo, mga kapatid, alam na natin, obvious na yung mensahe ng Panginoon sa atin every Sunday, yung mensahe ng Lord sa atin every midweek, yung mensahe ng Diyos sa iyo araw-araw, obvious na may pinagagawa ang Diyos sa iyo. Obvious na alam mo na ito ang pasya at kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay nasa tamang kaisipan, bakit mo sasalungatin ang pasya at kalooban ng Diyos? So sabi ni Laban at ni Bethuel, dahil matanda na si Bethuel, si Laban po yung nakikipag-usap . So dahil ito ay kalooban ng Panginoon, wala na kaming masasabi. Si Lord ang gumawa, si Lord ang nagpasya, si Lord ang nagloob, so wala kaming pwedeng maging dahilan para sumalungat. Okay? So ano, nakikita nyo na po yung kwento? So sa verse 51, narito si Rebecca. Isama mo siya sa iyong pag-uwi para maging asawa ng anak ng iyong amo, ayon sa sinabi ng Panginoon.
So pinayagan nilang sumama si Rebecca para mapangasawa ni Isaac. Alam niyo po, noong araw, sa kanilang tradition, common sa kanila yung arranged marriage. Okay? So sa panahon lang natin ngayon, parang hindi natin ma-imagine na kung yung magulang mo ang magdidesisyon kung sino mapapangasawa mo. Tama? Pero bakit kaya wala nang say ang magulang kapag nagdesisyon yung anak pagdating sa pag-aasawa? Kasi sa panahon natin ngayon, mas gusto natin kasing sarilinin yung desisyon natin. Okay? Dahil natatakot tayo na baka hindi magustuhan ng ating mga magulang yung pinili nating mapapangasawa. Okay? So kaya dinidisregard natin yung desisyon kung sino ang mapapangasawa natin kung may say pa ang magulang natin o wala. Okay? Kasi mas gusto natin, may sarili tayong desisyon, tayo nagdidesisyon, ano? Natatakot tayo, baka mamaya kahit hindi yun ang kalooban ng Diyos, dahil baka mamaya salungatin ng magulang mo, anak, hindi okay yan sa'yo, anak, hindi okay to, anak, natatakot kayo sa say ng magulang mo, kaya hindi ikaw ang magdidesisyon. Ikaw naman ang magdidesisyon yan. Yung mga katwiran ngayon ng magulang, desisyon mo yan, panindigan mo. Tama? So pagkarinig ng sinabi ni Laban, ano ginawa nitong alipin? Verse 52, pagkarinig noon ng alipin, yumukod agad siya at sumamba sa Diyos. Ibig sabihin, lahat ng pangyayaring ito talaga ay niloob ng Diyos. Pinagtagumpay siya ng Diyos sa kanyang lakad. No po? So sumamba siya, nagpasalamat siya, sumamba siya at nagbigay ng papuri sa Diyos dahil lahat ng ito ay dahil ang Diyos ang gumawa. So nakita natin, obvious yung faith ni Abraham na naipasa nito sa kanyang aliping si Eliezer. Kasi nakikita Again, kung anong nakikita mo madalas, kung anong gusto mong tingnan, yun ang magiging ganun ka. Sa verse 53, pagkatapos na malaman nito, pumayag na si Laban at si Betuel, pasalamat siya sa Diyos, anong sunod niyang ginawa? Inilabas niya po ang lahat ng dala niya. Inilabas po niya ang lahat ng mga bagay na dala niya sa gawa sa pilak, sa ginto, mga damit na ibinigay kay Rebecca. Binigyan din niya ng mamahaling regalo, yan ang pinakahihintay ni Laban. Binigyan niya ng mamahaling regalo ang kapatid na si Laban at ang ina ni Rebecca. Okay? So, makikita natin mga kapatid sa verse 53, matapos makonfirm ang lahat, this is the will of God, binigay niya na lahat ng regalo. Okay? So, alam niyang tapos na ang misyon. Okay na. Solved na. Okay? So, sabi niya, it's time to go home. Okay? Tapos na Ang mission tapos na, kailangan nang umalis. Pagkatapos kumain ng alipin at ang mga kasama niya, doon sila natulog ng gabing iyon. Doon muna sila nagpalipas ng gabi. Paggising nila ng kinaumagahan, sinabi ng alipin, uuwi na ako sa amo ko. Uuwi na ako sa amo ko. Okay? So sa verse 55, may nangyaring problema. Sumagot ang kapatid at ang ina ni Rebecca, panatilihin niyo muna rito si Rebecca sa amin kahit 10 araw. Pagkatapos ay makakaalis na kayo. Okay, sandali. Kala ko ba pinayagan na? Bakit dinelay? Okay? So, kinabukasan, dapat aalis na sina Rebecca kasama nung alipin, ngunit hiniling ng pamilya na i-delay ng 10 araw. Sa verse 56, ano sagot ng alipin? Huwag niyo naman akong patagalin dito. Namagitan na ang Panginoon sa pakay ko sa pagpunta rito, kaya pabalikin niyo na ako sa amo ko. Okay? So, kung mapapansin niyo po, alam naman po ng pamilya ni Rebecca na ito'y kalooban ng Diyos, ito ang pasya ng Diyos, at namagitan na ang Panginoon sa pakay nito, sabi niya, huwag niyo naman akong pagtagalin dito. Isipin niyo po mga kapatid, sinabi niya, bigyan pa ng 10 days na delay. Huwag niyo munang paalisin. Paayaan niyo muna siyang magstay dito.
No? Kaya lang ang sabi ng alipin, wag niyo akong patagalin dito. No? So si Rebecca ang pinagdesisyon nila. Ang tanong, mga kapatid, papaano kung magbago ang isip ni Rebecca? Alam niyo po, malaking adjustment to para sa kanya. Yung lahat smooth na, kilos na ng Diyos, alam mo na na obvious ito'y will ni God. Pagkatapos sa dulo, yung tao na dapat susunod doon, pinag-delay-delay pa. Okay? Ikaw na yung dapat gagampan ng dapat para sa kalooban ng Diyos, pero dinelay mo. Papaano kung magbago yung isip ng babae? Malaking adjustment to para dun sa alipin. At saka mga kapatid, risky din. Bakit? Kasi step of faith ito, mga kapatid. Malaking step of faith ito para sa kanya. Kasi bakit? Nagpapakita ito ng tiwala niya sa Panginoon. So, tinitingnan natin, pag dinelay ni Rebecca, ibig sabihin, Diyos ang makakalaban ni Rebecca. Pag tumanggi si Rebecca at ang kanyang pamilya sa gagawin ng Panginoon at kalooban ng Diyos, maaapektuhan at very risky sa part ng pamilya ni Betuel. Okay? Because they are delaying God's will into their lives. So, step of faith para sa kanya, magtitiwala na lang siya. Magpapakita kung nagtitiwala ba si Rebecca sa Panginoon. So, verse 57, sumagot sila. Tawagin muna natin si Rebecca. Tanungin natin kung anong pasya niya. Okay? Verse 58, kaya tinawag nila si Rebecca at tinanong, gusto mo bang sumama sa kanya ngayon? Sumagot si Rebecca, oo, sasama ako. Okay. So, pumayag si Rebecca, tapos nag-iwan sila ng ganitong blessing para sa kanya. Verse 59, kaya pinasama nila si Rebecca pati ang mga tagapag-alaga niya sa alipin ni Abraham at mga kasama nito. Verse 60, binasbasan nila si Rebecca sa kanyang pag-alis, ni Betuel, ni Laban at ang kanyang ina. Kapatid, naway manggaling sa iyo ang maraming lahi. Naway talunin ng mga lahi mo ang kanilang mga kaaway. Verse 61, nang maghanda na ang lahat, sumakay si Rebecca at ang mga alipin babae niya sa mga kamelyo at sumunod sila sa alipin ni Abraham. So mga kapatid, kung mapapansin ninyo, ito po yung same thing ng a blessing na nangyari mga kapatid. Kaya sabi niya, ikaw nawa o Rebecca maging ina ng marami at sa lunsod ng kaaway ang iyong lahi ay magwagi. Yan po yung in line sa promises ng Diyos para sa lahi ni Abraham. Pagkatapos noon, nagsimula na sila ng pagbiyahe pabalik doon kay Abraham, kasama ng alipin. Alam niyo po sa puntong ito mga kapatid, isang paalala po sa atin ng Panginoon. Minsan, obvious na yung kilos ng Diyos. May pangungusap ang Diyos sa atin, kaya lang masyado tayong nagde-delay. Delaying is disobedience. Amen. Anong magiging lesson natin dito? Madali na makita kung ito'y sa Diyos o hindi. At whether you like it or not, kapag Diyos ang gumawa, talagang sasabihin niya sa iyo. Ang problema, nakadepende yun sa iyo. Kung susunod ka o hindi. Kung mananatili ka o hindi. If you are willing to go or not. Kaya ngayon pong araw na ito, bagamat alam natin obvious na sa sa part 4, nakita natin doon pa lang alam natin na ang Diyos ang gumawa. Yung katapatan ng Diyos, yung ginagawa niyang paggabay para sa kanyang magandang layunin, nakita natin. Minsan ang ganda-ganda na ng plano ng Panginoon eh. Tayo na lang ang nagpapadelay ng lahat. You always delay our obedience to God. Lord, bukas na lang, sa susunod na lang. Pag nabago na lang yung sarili ko,
Pag okay na ako, saka ako magsusunod. Pag okay na yung pamilya ko, saka ako pupunta, saka ako maglilingkod. Every time you delay God's will into your life, God's obedience into your life, mas lalong nagiging risky. Ganyan ang nangyari sa mga Israelita. Imbis na 3 araw lang kanila maging journey, 40 taon ang kanilang pinaglibot-libot sa paglalakbay patungo sa lupang pangako. Imagine, slave ka na ng 430 years, to be exact, ng Egypt. Nasa Ehipto ka, ang iyong pamilya, mga ninuno, doon na namatay, namatay na ng alipin. At naririto na may pangako ang Diyos, nakita ng Diyos ang kanilang pagdaing. Ano po nangyari? Binigyan sila ng lingkod ng Diyos para sabihin, pangunahan sila sa pag-alis, paglabas at paglaya sa sa Egypt, sa pagkakaalipin. So nung dumating si Moises, marami pa rin ang hindi naniwala, marami pa rin ang nagtumanggi, marami pa rin nag-delay. Bakit? Kasi imbis na sumunod ngayon, ipinagpabukas pa. Obedience now is the real obedience. Na kapag may pinagagawa ang Diyos sa iyo, huwag mo ipagpabukas. Gawin mo na ngayon. Dahil una sa lahat, hindi natin alam ang bukas. Hindi natin pwedeng panghawakan ang ating buhay dahil hindi naman natin alam kung hanggang saan ito. Hindi mo rin pwedeng sabihin, bukas ka na lang susunod. Baka bukas hindi ka na mabuhay. Ito na pala ang huling araw mo. So sa puntong ito mga kapatid, napakahalaga na hindi natin dinidelay ang Panginoon. You must be willing to go, we must be willing to obey God, lalo na kapag alam mong obvious na may gagawin ng Panginoon. Obvious na will ni God ito. Lalo na pag kinonfirm ng Diyos sa kanyang mga salita, yung ginagawa ay kino-confirm ng Diyos sa kanyang mga salita. It's very, very, tawag dito, obvious na si Lord ang gumawa niyan. Kaya hindi natin pwedeng i-delay ang Panginoon. Alam niyo po, the moment we delay God, the moment na humahaba yung ating suffering, imbis na maranasan agad natin yung maganda, because you delay God, nahihirapan tayo tuloy na ibalik at iayos uli yung ating mga nagawang buhay. Na dapat mabilis lang, dapat nakaranas na tayo ng pagpapala, dapat narating na natin yung ganito kasi we always delay our obedience to God. Isipin mo, every Sunday, may pinapahayag sa iyo ang Diyos. And every time there is a lesson to God, you always delay yung iyong pagsunod. Saka na lang ako magta-tithe, saka na lang ako mag-offering. Kapag may trabaho, pag may pera na ako, pag may trabaho na ako, nung nagkatrabaho na, delay na si Lord. Iniwan na si Lord, di na ginawa yung dapat para sa Panginoon. And then, sa dulo nito, kaya sinasabi po nung alipin, sabihin nyo na sa akin, kung ibibigay ninyo si Rebecca o hindi para malaman ko kung anong dapat kong gawin. Kasi kung hindi nila bibigay, mananagot sila sa Diyos. Sabi nga, you can run to God, but you cannot outrun God. Pwede kang tumakbo sa Diyos, pero hindi mo kailanman mauunahan ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay mangyayari, kahit umayaw ka ngayon, mangyayari pa rin. Kaya lang sa buhay mo, importante yung pagsagot mo, oo kung oo, hindi kung hindi. Minsan sa puntong ito mga kapatid, napakahirap na sa isang tao na umoo, lagi niyang isasaalang-alang kung ano yung mga mangyayari bukas. Your security is not on the resources that you have. Your security comes from the source ng buhay mo, and that is God. If God is talking to you right now to obey Him, go now. Hindi bukas, today. God is moving right now.
God is telling you, anak, kung meron kang dapat ayusin sa buhay mo, gawin mo na ngayon, hindi bukas. Sabi nga mga kapatid ng Lipin no? Para makagawa na ako ng dapat kong gawin. So do not delay God, because delaying God is disobedience to God. Amen? So napakahalaga ng ating pagsunod, ng ating paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Amen po ba? So ngayon mga kapatid, pinaalala sa atin ng Lord, kung obvious na may ginagawa ang Panginoon, do not settle for less. Do it now. Do not delay God, because delaying God will take a very big risk into your life. Kung sumunod ka ngayon. Kung pinapabago ka ng Diyos, magbago ka ngayon. Lalo na kung nakukonfirm mo pa ito sa Panginoon sa kanyang mga salita. Amen? So I know that the Lord is talking to you right now, speaking to you right now through the Holy Spirit. At alam ko po may ginagawa siya sa buhay mo. And this time, alam ng Panginoon at gusto ng Diyos, hindi bukas, hindi sa susunod na araw, kundi ngayon ang iyong magiging pagsunod. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa napakagandang mensaheng ito na ipinagkaloob mo sa amin. This time, Lord, very obvious, ipinakita mo sa amin that everything happens kay Eliezer sa alipin na ito ni Abraham is your providence, your providential care and guidance to him. Kaya Lord, nakikita namin, lahat ng nangyayari sa aming buhay ay dahil sa iyo. At very obvious kung ano man ang natanggap, naranasan, at naging kami ngayon, ay dahil lahat yun sa iyo. Kaya Lord, kapag may mga bagay na pinagagawa ka sa aming buhay, kung paano mo inagaran ang pagliligtas mo para sa amin, inagaran ang mga bagay na pwedeng matagal na kaming bumagsak pero iniligtas mo kami sa kapahamakan. Nawa Lord, sa aming pagsunod sa iyo, hindi namin pinagpapabukas-bukas pa. Nawa Lord, sa oras na ito, sa puntong ito, maging totoo at tunay na ngayon mismo sa araw na ito, kami susunod sa iyo. Hindi kami magpapabukas-bukas, hindi kami mga susunod na araw pa, hindi namin i-delay ang aming pagsunod, kundi ngayon, dapat baguhin namin ang aming sarili. Lord, ngayon kami magpapasya dahil ikaw ang nagloob nito sa aming buhay. Minsan, the more na nilalabanan namin ang iyong kalooban, mas tumatagal lang kami sa Kalbaryo. The more na nilalabanan namin, Panginoon, ang kalooban mo, ang pasya mo, ang plano mo sa aming buhay, the more na tumatagal lang kami doon sa mga problema at pagsubok. Pero Lord, the moment we decide to go now, the moment we decide that we are willing to go, to obey you, Lord, na baguhin ang aming mga sarili, sumunod kami sa iyo, mabago ang aming buhay, ngayong araw na ito, Lord God. Ngayong araw may gagawin ng Diyos. Magsisimula ang Diyos ngayon na ayusin, isa-isahin, baguhin, at pagtagumpayin ang ating buhay. Kaya Lord, maraming salamat po dahil napakabuti mo ninyo. Napakabuti po ninyo. Tinuruan mo kami, ginabayan mo kami ngayong umaga na dapat naming makita na hindi po yung sarili naming desisyon lagi ang aming titingnan, kundi yung kalooban mo, O Diyos, sa aming buhay. Because we know, Lord, ang pinakamagandang plano, pinakamaganda para sa aming buhay ay yung plano mo. Kaya Lord, sinabi mo, kung meron mang pinakamagandang plano, yung plano mo. At kung ano man ang aming gagawin pagpapasya at desisyon sa buhay, Lord, it will depend on your will, O God. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa inyong pagtuturo sa amin ngayong pong umagang ito. Sa napakayaman na salita mo, O Diyos, na aming natanggap sa umaga pong ito. Muli, Panginoon, sa iyo namin binabalik
ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Amen at amen. God bless you mga kapatid. I hope and pray na wag nating i-delay ang ating obedience sa ating Panginoon. God bless you. Pagpalain tayo ng Panginoon at nawa po mga kapatid, magbigay po sa atin ng matinding hamon. Ang bawat pinagagawa ng Diyos, wag nating i-delay. Gawin natin, sumunod na tayo. Kung may pinagagawa na ang Diyos sa atin, gawin na natin ngayon. Wag na nating ipagpabukas. Kung may pinababago ang Diyos sa ating buhay, baguhin na natin. Kung may pinapaalala sa atin si Lord, ayusin na natin. Ngayon, hindi bukas. Kung sinasabi ng Lord, itigil mo yung kasalanan yan, ngayon, sumunod din tayo. Dahil the moment you neglect, the moment you delay, mga kapatid, mas lalong umahaba ang ating nagiging journey sa problemang ito. Again, today, not tomorrow. Do not delay. No, because delay is disobedience. Sumunod tayo ngayon. Mahalaga po kasi yung ngayon na pagsunod. Amen? Kung gusto nating maging maayos ang buhay natin, hindi bukas, ngayon tayo susunod. God bless you mga kapatid. To God be all the glory. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoong Jesucristo. God bless you. Glory to God. Hallelujah. If you want to give your tithes and offering, pwede nyo po yung ibigay. Ang details po after this message. God bless you. Glory to God. Hallelujah.